Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Naaalala mo pa ba kung saan ka nakatira nung bata ka pa? Kung sino ang kasama mo ron? At kung ano ang mga memoryang nakapaloob doon? Hayaan mong matulungan kang balikan ang alaala ng inyong childhood home sa kwento ni Ara, ang bida sa ating liham ng gabi. Ano ba ang meron sa lumang bahay na tinirhan ni Ara? Anong kababalaghan ang sasalubong sa kanya oras na mabuksan na nito ang pintuan? Sabay-sabay nating alamin dito sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Nakaharap si Ara sa isang bahay na pamilyar sa kanya. Matagal ng panahon mula nung huli siyang nakapasok at nanatili sa bahay na iyon. Nakapwesto iyon sa isang liblib na probinsya sa gawing Mindanao. Iyon lang ang natatanging bahay sa lugar na iyon. Malapit kasi iyon sa kagubatan at walang sino man ang naglakas ng loob ang magtayo ng bahay doon. Maliban sa isa, si Nanay Dolor. Ang umampon kay Ara nung sanggol pa lamang siya. Iniwan si Ara sa labas ng bahay ni Nanay Dolor isang maulang gabi ng Setyembre. Mula noon, iyon na ang naging tahanan ni Ara. Mula noon, si Nanay Dolor na ang kanyang kinilalang ina. Isang matandang dalaga si Nanay Dolor. Nagsumikap sa buhay at nagpatayo ng disenteng bahay malapit sa kagubatan. Pinili niyang doon magpatayo para mapalayo sa mga taong mapanghusga. Hindi kasi sanay makisama sa tao si Nanay Dolor. Masaya na siyang mag-isa. Pero nag-iba ang lahat nang dumating si Ara sa buhay niya. Natuto siyang magmahal ng ibang tao maliban sa sarili niya. Wala siyang kasing saya nang mailapit na niya ang kanyang bisig, si Ara. Naramdaman niyang isa na siyang ganap na ina. Siya ang nagturo kay Ara sa lahat ng kailangan niyang malaman sa mundo, mula sa paggamit ng kutsara at sa kanyang unang salita. Kontento at masaya na si Nanay Dolor sa buhay. Hanggang isang araw, biglang binawi sa kanya ang kasiyahan na iyon. Isang araw, nakarinig na lamang si Nanay Dolor ng mga katok sa kanyang pintuan. Nang mapagbuksan niya ito, agad na bumungad sa kanya ang isang babaeng naghahanap ng sanggol na may balat sa braso na iniwan sa kanyang pintuan isang maulang gabi ng Setyembre. May 5 taon na ang nakakaraan. Gustong isara ni Nanay Dolor ang pintuan dahil nararamdaman niyang iyon ang tatapos ng masasayang araw na kasama niya ang kanyang ampon na si Ara. At totoo nga, dahil ang babaeng napagbuksan ni Nanay Dolor ay ang totoong ina ni Ara. Ang babaeng nang iwan kay Ara sa harapan ng bahay ni Nanay Dolor isang maulan na gabi ng Setyembre. 5 taon lamang si Ara nang sapilitan siyang bawiin ng kanyang totoong ina kay Nanay Dolor. Kahit bata pa lamang ay tanda pa rin ni Ara
ang mga huling sinabi ni Nanay Dolor sa kanya bago siya tuluyang kunin ng kanyang totoong ina. Anak ko, bumalik ka sa akin kapag kaya mo na. Doon pa lang kita bibitawan. Doon na ako totoong magpapaalam. Hihintayin kita. Natatandaan man ni Ara ang bawat salitang iyon, pero hindi pa rin magawang maunawaan ng kanyang murang isipan ang ibig sabihin nun. Panay ang lingon ni Ara habang kinakaladkad siya palayo ng kanyang totoong ina sa bahay ni Nanay Dolor. At makalipas nga ang 2 dekada, tinupad ni Ara ang kagustuhan ni Nanay Dolor na bumalik siya. At sumapit na nga ang araw na iyon. Nakaharap na nga siya sa pamilyar na bahay. Ang bahay ni Nanay Dolor. Ganon na ganon pa rin ang bahay. Parang hindi binago ng panahon. Kaya nanabik si Ara na makapasok na. Kakatok na sana siya sa pintuan nang bigla iyong bumukas at bumungad sa kanya ang unang kinilala niyang ina, si Nanay Dolor. Suot nito ang paborito niyang berdeng duster na madalas nitong sinusuot sa tuwing may importanteng okasyon sa bahay nila ni Ara. Nabalot sila ng katahimikan nang magtama ang mga paningin nila. Hindi na kailangan ng anumang salita. Nagyakapan na lang sila. Hindi mawari ni Ara pero ang yakap na iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa at kilabot. Kilabot. Hindi rin niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang braso. Pero siguro, dala iyon ng pananabik niya kay Nanay Dolor. Inaya siyang pumasok ni Nanay Dolor sa loob ng bahay. Napangiti si Ara. Para siyang gumamit ng time machine at bumalik nung musmus pa lamang siya. Parehas na parehas pa rin kasi ang ayos at kasangkapan sa loob ng bahay ni Nanay Dolor. Walang pinagbago kahit isa. Kahit iyong mga maliliit na bakbak sa dingding, andun pa rin at hindi na lumaki pa. Nakakatuwa. Nilibot ni Ara ang bahay. Una niyang pinasok ang kanyang dating kwarto. Naiyak siya. Ganun pa rin ang kwarto niya. Naaalala pa niya ang pagkakapwesto ng mga lumang manika niya sa kaliwang parte ng kanyang kwarto. Parehas pa rin ang bulaklaking sapin ng kama at punda ng unan. Nakapaskil pa rin sa dingding ang mga ginuhit niyang larawan, pati na ang mga idinrowing niyang mga puno at ulap sa dingding. Hindi na nilinisan at binura ni Nanay Dolor ang mga iyon. Matagal ang pagkakatitig ni Ara sa kwarto kaya hindi na niya namalayan ang pagsunod sa kanya ni Nanay Dolor. Nagulat na lang si Ara nang hawakan siya ni Nanay Dolor sa balikat para ayaing kumain. Sumunod naman agad si Ara sa kusina para maupo na habang hinahanda ni Nanay Dolor ang kanilang kakainin. Lumapit na sa mesa si Nanay Dolor makalipas ang ilang minuto habang hawak ang 2 mangkok
at inilapag iyon sa mesa. Laking gulat ni Ara nang makitang ang mga tuyong dahon, lupa at patay na mga uod ang laman ng mangkok. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Akala ni Ara na biro lang ni Nanay Dolor ang inanda nitong tuyong dahon, lupa at mga patay na uod para sa kanila. Pero nagulat na lang siya nang biglang nilantakan ni Nanay Dolor ang mga iyon. Pinilit siya ni Nanay Dolor na sabayan na kumain dahil maayos daw ang pagkakaluto niya roon. Tumanggi si Ara. Nagtampo si Nanay Dolor. Napansin iyon ni Ara kaya nagdahilan siya at sinabing busog pa siya dahil naparami ang kinain niyang chicharon at saging habang nasa biyahe. Mabilis naman siyang pinaniwalaan ni Nanay Dolor at pinagpatuloy na nito ang pagkain ng tuyong dahon, lupa at mga patay na uod. Rinig na rinig ni Ara ang pagkaskas ng mga iyon sa ngipin ni Nanay Dolor. Nakakangilong pakinggan. Walang magawa si Ara kundi ang mag-alala na lang para kay Nanay Dolor. Matagal ng panahon na hindi sila nagkita at hindi na niya alam kung ano pa ang mga nangyari kay Nanay Dolor. Inobserbahan pa niya ito nung mga sumunod na araw. At dun siya mas lalong nag-alala. Napansin niyang buong araw ang pagkukulong ni Nanay Dolor sa kwarto at lumalabas lang ito kapag nakababa na ang araw. Tulad ng dati, tuyong dahon, lupa at patay na mga uod ang hinahanda nito para kainin. Lagi na lang nagpapalusot si Ara at sinasabing kumain na ito habang tulog si Nanay Dolor. Hindi naman siya pinilit ni Nanay Dolor. Para makakain ng totoong pagkain, namimili na lang si Ara ng pagkain ng palihim sa palengke. Hindi iyon nalaman ni Nanay Dolor. Dahil nung minsang nakwento niya na gusto ni Ara na pumunta sa palengke para bumili ng pagkain, ay nagalit si Nanay Dolor. Bakit daw hindi makontento si Ara sa mga pagkaing niluluto niya? Samantalang paborito nito ang niluluto ni Nanay Dolor nung bata pa lamang siya. Hindi na lamang umimik at nakipagtalo pa si Ara. Napansin din nito na madalas na nakatulala si Nanay Dolor sa madaling araw habang nakaharap sa nakasarang pintuan nito ng kanyang kwarto. Matagal ang pagtulala niya sa pintuan ng kwarto nito. Inaabot ng 1 oras. Nahuhuli din ni Ara na inuuntog ng paulit-ulit ni Nanay Dolor ang kanyang ulo sa pintuan. Nakakabahala. Nung minsan, nilapitan ni Ara si Nanay Dolor para kumustahin. Habang nakaharap ito at nakatulala sa pintuan ng kanyang kwarto. Malamig lang ang isinukling tingin nito kay Ara. At saka naglakad na palayo sa pintuan ng kwarto. At saka
dumiretso sa kusina. At doon muling naghanda ng mga tuyong dahon, lupa at patay na mga uod si Nanay Dolor. Sinabayan niya ito ng paghuni ng mga kundiman na madalas na naririnig ni Ara nung doon pa siya nakatira. Dahil sa mga napansin ni Ara kay Nanay Dolor, gusto na tuloy niyang ipatingin ito sa isang psychiatrist. Pero paano? Mabilis mag-init ang ulo ni Nanay Dolor kapag may tinatanong si Ara tungkol sa mga napapansin nitong mali sa kanya. Mula sa kinakain nito hanggang sa pagtulala at paguntog ng kanyang ulo sa pintuan ng kanyang kwarto. Alam niyang may mali na kay Nanay Dolor pero hindi niya mawari kung ano. Natatakot din siyang alamin. Pero gusto niyang maging maayos na ito lalo't 1 buwan lang siyang magbabakasyon sa bahay ni Nanay Dolor. Ang pagdalaw niya roon ay isang pamamaalam para kay Nanay Dolor dahil magmamigrate na si Ara sa ibang bansa. Gusto lamang niyang tuparin ang pangako nitong babalik siya kay Nanay Dolor para formal na magpaalam. Pero hindi pa niya magawang sabihin iyon kay Nanay Dolor dahil baka hindi maging maganda ang pagtanggap nito, lalo't hindi pa niya matansya ang pinapakitang emosyon at ugali ni Nanay Dolor. Isang gabi, habang naghahanda muli si Nanay Dolor ng tuyong dahon, lupa at patay na mga uod, sinubukang pasukin ni Ara ang kwarto nito. Hindi kasi siya pinapapasok ni Nanay Dolor sa kwarto nito at mabilis lang nitong sinasara ang pintuan paglalabas na ito mula sa kanyang kwarto. Kaya walang tsansa nun si Ara para makita kung ano na ang itsura at kung ano na ang nangyayari sa kwarto ng kanyang kinikilalang ina. Iyon na lang kasi ang hindi niya nadadalaw sa buong bahay. Kinuha niya ang pagkakataon na abala si Nanay Dolor sa kusina. Lumapit na ito sa pintuan ng kwarto ni Nanay Dolor at nang akmang hahawakan na nito ang doorknob para buksan ay biglang may humawak na malamig na kamay sa kanya para pigilan siya. Sa gulat niya, bigla na lang itong napaatras at mas lalo siyang nagulat nang mabunggo niya mula sa kanyang likuran si Nanay Dolor. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Nanay Dolor sa kanya. Malamig din ang tingin nito sa kanya. Hindi nakaimik si Ara. Paanong nakarating si Nanay Dolor sa kanyang likuran, gayong malayo iyon sa pwesto ng kusina kung saan siya naroroon nung una. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Malaki ang ipinagbago ni Nanay Dolor. Halos hindi na makilala ni Ara ang dating kinikilalang ina. Oo, at walang pinagbago ang kabuuan ng kanyang bahay. Pero malaki ang pinagbago ng ugali nito. Doon nalungkot si Ara. Minsan, nagkulong si Ara sa kanyang kwarto at binabalikan ang mga alaala nila ni Nanay Dolor. Konti lang iyon, pero pinahalagahan niya ang lahat ng iyon.
Nasa kalagitnaan siya ng pagbabalik sa nakaraan nang pumasok si Nanay Dolor. May dala itong malamig na gatas at isang pirasong pandesal. Nagulat si Ara. Akala niya pipilitin na naman siyang pakainin ni Nanay Dolor ng tuluyong dahon, lupa at patay na mga uod. Nilapag ni Nanay Dolor ang gatas at pandesal sa sahig nang tumangging kunin iyon ni Ara. Tila nabasa ni Nanay Dolor ang nasa isipan ni Ara. Bigla na lang kasing nagbahagi si Nanay Dolor ng mga alaala nilang dalawa sa kwarto ni Ara. Pinaalala nito na madalas ay sinasamahan ni Nanay Dolor si Ara na matulog sa kwarto na iyon dahil natatakot si Ara sa hampas ng puno ng kawayan sa bubungan. Naaalala nga iyon ni Ara. Binalikan din ni Nanay Dolor ang mga panahon na nagkakasakit si Ara at ang tanging nagpapagaling lang dito ay kapag bumibili na ng bagong manika si Nanay Dolor para sa kanya. Kaya napuno ng manika ang kaliwang parte ng kwarto ni Ara. Napangiti si Ara. Totoong sumisigla ang pakiramdam niya sa tuwing nabibilhan siya ng manika ni Nanay Dolor. Palibhasa, iyon lang ang mga naituring niyang kaibigan dahil wala naman silang kapitbahay na makakasama niyang makalaro. Kontento naman siya ron. Masaya naman siya ron. Hindi na nakapagpigil pa si Ara. Gusto na niyang malaman ang totoong nangyayari kay Nanay Dolor. Naglakas ito ng loob na tanungin ang mga bumabagabag sa kanya ng ilang linggo na. Tumingin sa sahig si Nanay Dolor. Hindi sumagot nung una. Nabalot ng katahimikan ang kwarto. Hindi na inip si Ara na maghintay ng sagot. Alam niyang sasagot si Nanay Dolor. Hanggang sa binaling ni Nanay Dolor ang kanyang tingin kay Ara. Malamig at malungkot ang kanyang mga mata. Naramdaman iyon ni Ara. Nakaramdam nga siya muli ng kilabot at hindi niya mawari kung saan nga iyon nagmumula. Hindi pa rin sumasagot si Nanay Dolor. Kaya napilitan na si Ara na magsalitang muli. Nagpaalam na ito. Nanay Dolor, aalis na po sana ako bukas. Maghahanda na para sa pag-migrate ko sa ibang bansa. Dumalaw lang ako rito sa inyo kasi gusto kong tuparin yung pangako ko na babalik ako kapag kaya ko na. Bumalik na po ako, Nanay Dolor. Ngumiti ng tipid si Nanay Dolor at saka nagsalita. Muli nitong binanggit eksakto ang mga huling sinabi nito kay Ara nang kaladka rin siya palabas ng pintuan ng kanyang totoong ina. Anak ko, bumalik ka sa akin kapag kaya mo na. Doon pa lang kita bibitawan. Doon na ako totoong magpapaalam. Hihintayin kita. Parang kinurot ang puso ni Ara nang banggitin iyon muli ni Nanay Dolor. Parang nanumbalik na naman siya noong mga panahong binawi na siya ng totoong ina nito kay Dolor.
bilang isang musmus. Masakit iyon lalo't hinugot siya sa tahanan na nakasanayan niya na. Oras na po siguro para magpaalam. Nanay Dolor, kaya niyo na po ba akong bitawan? Tanong ni Ara. Ngumiti muli si Nanay Dolor pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang problema, anak. Basta bukas ng umaga, pagkasikat ng araw, pumasok ka sa kwarto ko para ibigay ang huling paalam mo. Tugon ni Nanay Dolor. Tumango si Ara. Nagtaka kung bakit pinayagan na siyang pumasok ni Nanay Dolor sa kwarto nito. Hindi naman na nagtanong pa si Ara. Sinulit na lang nila ang huling gabi na magkasama sila at sabay na pinaglaruan ang mga manika sa kaliwang parte ng kwarto ni Ara. Tila sila mga batang natutuhang sinusuklay ang mga mahahaba at kulot na buhok ng mga manika. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Ara para matulog. Hinatid ni Nanay Dolor si Ara sa kanyang kama at tulad ng bata pa siya, si Nanay Dolor ang nagkumot kay Ara at inayos pa nito ang unan niya. Hinalikan ni Nanay Dolor si Ara sa kanyang noo at pinaalalang pumasok ito sa kanyang kwarto pagsikat ng haring araw. Muling tumango si Ara at saka lumabas na si Nanay Dolor ng kwarto. Narinig na lang din ni Ara ang pagsara ng pintuan ng kwarto ni Nanay Dolor. Pumikit na si Ara. Pero agad siyang napamulat nang marinig ang pagtugtog ng piano sa kwarto ni Nanay Dolor. Magaling tumugtog ng piano si Nanay Dolor. Naalala pa ni Ara nung bata pa siya para makatulog ito at matabunan ang maingay na paghampas ng kawayan sa bubungan. Madalas na tumutugtog si Nanay Dolor ng piano para sa kanya. Kaya lang napansin ni Ara na parang wala na sa tono ang piano ni Nanay Dolor. Pero gayon pa man, napangiti pa rin si Ara dahil muli na naman niyang napakinggan ang paboritong piano ni Nanay Dolor. Doon na siya biglang hinila ng antok. Nagising si Ara sa malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Pagtingin niya sa bintana, sumikat na ang araw. Bumangon na siya agad para tuparin ang pinangako nito kay Nanay Dolor na pumasok sa kwarto nito. Nang makarating na si Ara sa pintuan ni Nanay Dolor ay kumatok ito pero hindi siya pinagbuksan. Kakatok pa sana siyang muli nang biglang dahan-dahang bumukas ang pintuan. Nagtaka si Ara. Naglakad siya papasok sa loob ng kwarto ni Nanay Dolor. At pagtingin niya sa kama, nakita niyang nakatalukbong ng kumot si Nanay Dolor. Nilapitan niya ito at naupo sa gilid ng kama. Nanay Dolor,
andito na po ako. Hinintay niyang sumagot si Nanay Dolor pero wala siyang nakuha ni isang salita. Nagpasya si Ara na hawakan ng braso ni Nanay Dolor para gisingin ito. At laking gulat niya nang maramdamang matigas at payat ang braso nito. Tinanggal ni Ara ang pagkakatalukbong ng kumot kay Nanay Dolor. Agad na napatayo si Ara mula sa pagkakaupo nito sa kama nang tumambad sa kanya ang kalansay na nakasuot ng berdeng duster. Ang paboritong duster ni Nanay Dolor. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin makagalaw. Parang pinako si Ara sa kanyang kinatatayuan. Nakaramdam siya ng hilo at sa pag-ikot ng kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto, nakita niyang nagbago ang anyo ng kwarto ni Nanay Dolor. Inaagyaw na bigla ang buong kwarto. Masangsang na ang amoy. Sira na ang kama at ang piano. At puro makakapal na alikabok sa lahat ng sulok. Sira na ang dingding at basag na ang mga bintana. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto ni Nanay Dolor. At sa pagtakbo niya sa bawat sulok ng bahay, nakita niyang wala itong pinagkaiba sa nasisira ng kwarto ni Nanay Dolor. Liham ng gabi. Liham ng gabi.